Good evening sa inyong dalawa. At Ano syempre sa opo. lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ano po ang mga mahalagang bagay kung meron man po sa naging impeachment hearing kanina? Well, Admire Paul, I think yung what transpired is something which was not surprising. Alam na naman natin nung una pa lang na that yung the committee would vote that way, which was to say that it was sufficient in grounds and there is probable cause. Opo. Nagkaroon pa ng drama kung bubuksan ba yung box doon sa pinakaunang impeachment hearing naglatag na po mismo ang BIR ng mga pamantayan kung kailan lang pwede galawin ito. Bakit pa kaya tinalakay nila ito kanina, Kong? Well, most probably for optics, alam naman natin na hindi pwedeng buksan yan dahil yung mga BIR returns na yan talagang merong lang mga guidelines kung kailan pwedeng buksan yan. And pagdating sa Kongreso, pwede lang yan pagka in aid of legislation yung ginagawa. As we all know, yung impeachment proceeding na tinatalakay sa Committee on Justice is not in aid of legislation. It's an impeachment. It's uh, kaya hindi pwedeng buksan. In fact, yun din yung naging position ko doon sa pagbubukas nung AMLA report, pagbibigay ng report ng AMLA. That should not have been done. Dahil alam mo, while there are exceptions kung kailan pa pwedeng i-divulge yung AMLA report or kung kailan pwedeng i-waive yung bank secrecy, which is totoo naman. Pag impeachment hearing, pwedeng ma-exempt dun sa bank secrecy law. But alam nyo, there are dalawang proseso yan eh. Yung tinatalakay sa House Justice Committee, preliminaries yan, hindi pa yan yung hearing proper. Because an impeachable officer is considered impeached once the articles of impeachment is transmitted to the Senate. Tapos noon, yung Senado will convene itself into an impeachment court. Doon pa lang. Yun pa lang yung impeachment hearing proper. At doon pwedeng i-exempt o tignan yung AMLA report or pwedeng ma-exempt sa bank secrecy. But as we all know, binuksan rin nila yan. Dinivulge rin. Opo, Kong, kapansin-pansin din kanina, every time natatawagin po si Congressman Marcoleta, laging dinidescribe po na hindi siya parte ng committee po. Necessary po pa po ba yun or parte pa rin ng optics? Well, in that aspect naman kasi hindi talaga miyembro si Congressman Marcoleta ng Committee on Justice kaya hindi talaga hindi nakakapagtanong at hindi sila maaaring bumoto but maaari silang magbigay ng manifestation. Sadly, kanina Admar hindi ako naka-attend ng hearing because there was a conflict in my schedule pero gusto ko nga sanang mag-attend ng hearing na yon because I wanted to raise certain points. Opo. Dito naman tayo sa pag-usad po, no? Kasi ang susunod nito ay sa plenaryo na po sa salang itong impeachment na ito. Meron po kasi kaming nababasa ng mga balita, pwede nyong i-confirm, pwede nyong i-deny, kung ano lang po yung nalalaman ninyo, lalo na yung naging post din ni Congressman Pulong Duterte na same, nag-iikot na ba? May pinapatawag ba mga chief of staff? May mga pinapangako na ba na ganito yung project kung hindi ka tatalima, kung hindi ka susuporta sa impeachment, wala kang project at kung ano-ano pa, Kong? Well, maaring ganyan. Alam mo, as what happened nung previous impeachment, di ba, sinabi rin ni Congressman Toby Chanco dyan na during the previous impeachment, may mga pinangakong mga proyekto na ibibigay if you vote in favor of the impeachment. Ngayon, ako wala naman lumalapit sa akin. Siguro hindi, hindi naman ako naaalok ng anong project. Siguro
more or less alam na siguro nila kung ano yung boto ko kaya hindi tayo nilalapitan. But as far as my projects are concerned in my district, alam mo, meron tayong mga kagaya yung mga ini-endorso ko for medical assistance. Alam mo, bumalik sa akin yung ano at yung mga pasyente at sinabi hindi na raw sila tinanggap. So sabi ko, siguro maaari siguro I'm being penalized for yung aking stand, yung aking posisyon pagka ako nagsasalita, siguro that's part of it. Opo. Sakali naman po, Congressman, na katigan ng Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte na meron niyang mali sa proseso po ng Kamara, do you think maglalakas loob ulit yung mga nasa committee nito, lalo na yung mga kongresista na talagang against na against dito sa pangalawang Pangulo na maghain ulit next year? Kakayanin pa ba yan dahil 2028 na, election na rin, 2027 next year. Alam After mo, 1 yung year. pangatlong impeachment, palagay ko hindi na dapat at hindi na dapat payagan. Pero alam mo, hindi natin masasabi. Madami talagang palagay ko, ang pakiramdam ko lang, pakiwari ko, madaming na doon sa Kamara na natatakot na maging Pangulo, si VP Sara. Baka siguro, ang kinakatakot nila, baka maimbestigahan sila. Kaya yung mga iba, gustong-gustong ma-impeach si Vice President. Kung si Paul po ito, may babalikan lang ako no doon sa napapabalita na may mga tumatawag doon sa mga chief of staff no. Hindi ba lalabas na another abuse of power, authority na naman ito, na hindi na ba ito bago para sa mga kongresista na mahilig sa ganitong klaseng paggamit ng kapangyarihan para lang masunod yung mga gusto nila, lalong-lalong dito sa pagdating sa impeachment versus Vice President Sara? Well, Paul, personally, hindi ko ma-confirm kasi yung storya na yan because as we all know, Congress has been in recess. Sa May 4 pa lang kami babalik. At ako naman walang nakukuhang tawag o walang nakukuhang alok na additional project in exchange for my votes. Kaya personally, hindi ko ma-confirm yung veracity ng storya na yan. But of course, hindi rin natin dinidiscount dahil kagaya ng una kong nabanggit na that was already opened or mentioned by Congressman Toby Chanco when he said that during the previous impeachment talagang maraming insentibo ang ibinigay sa mga miyembro ng Kongreso na boboto to impeach the Vice President. Pero ang problema dito, yung mga kongresista naman na sabihin natin na hindi pabor para sa kanila dahil yung mga constituents na sinabi mo kanina, medical, free education, lahat-lahat, support, benefits, maaapektuhan. Hindi nagagalaw yan para sa mga nasasakupan ho ninyo, halimbawa. Well, totoo. In fact, ako dahil even before, pagka pumapasok ako sa Kongreso, madami akong mga kasamaan sa Kongreso nakakausap and a lot of them are not in favor of this impeachment, in the second impeachment. Dahil ang concern nila, alam mo, sa dinami-dami ng kontrobersya na bumabalot ngayon sa Kongreso, hindi na kailangan dagdagan ng isa pang issue na kagaya nitong second impeachment proceeding. Ngayon, madami sa kanila ang ayaw nga sumuporta dito sa impeachment, pero pag nakakausap ko sila, natatakot rin silang mag-voice out ng kanilang stand na ayaw dahil natatakot sila maapektuhan yung pondo nila at mga proyektong maaaring ibaba sa kanilang kadistrito. Alright, last na lang sa akin, kung itong, kasi ipoproceed na ito doon sa plenaryo, sa kabuuan ba, sir, ganun pa rin ba ang konteksto ng takbo ng impeachment laban sa Vice Presidente? Minadali ba o
papaano ho ba ito? Kung tama ba ang kanilang interpretation ng lahat as far as doon sa may probable cause silang nakita doon sa mga presentation of evidence? Well, alam mo, with regards to improbable cause, unang-una, kagaya nga nung inattendan kong hearing when they were divulging yung mga contents nung o yung AMLAC report, I said, hindi dapat i-divulge yan because it was not part of the exception kung saan pwedeng yung mga nilalaman ng mga data ng mga bank transaction mo pwedeng isa publiko because that is contrary to to the bank secrecy law. Pero anong sinabi? Hindi naman raw yung bangko yung sinamon nila at hindi raw kinuha yung data from any bank personnel. Pero ano ba yung ni-report ng AMLA? Di ba nanggaling rin yan sa data given by the bank, mga bank transaction. Ang masakit nga dito is the narrative that they were trying to project. Pinoproject nila that CBP that there was 6.7 billion that was in the account of the Vice President and her husband, si Atty. Mans Carpio. Pero kung makikita mo, transactions are different from bank deposits. Laging sinasabi may 6.7 billion. Walang 6.7 billion doon sa account ni Vice President at ni Atty. Mans Carpio. These were transactions in and out na transactions mula 2005 hanggang 2025. So ito yung mga yung cumulative in and out ng mga pera. Ang sinasabi nila, these are yung mga transactions raw are yung which was reported sa AMLAC ano raw yun, red flag? Hindi. Dahil mandated under RA 9160, any bank deposits 500,000 and above, automatic yan na nire-report sa AMLA. So pagka may perang diniposito sa'yo, 500,000 pesos or above, isang transaction yan, that's automatically reported. Hindi ibig sabihin suspicious yan. Pagka yung diniposito sa'yo, ibinalik mo, nilabas mo ulit yung 500, that's another transaction for the same amount, for the same money. So, ibig sabihin, naka-flag na sa'yo, naka-report sa'yo, may 1 milyon na lumabas at pumasok sa account mo kasi 500 pumasok, 500 lumabas. Pero in fact, ang bank account mo, 0 yung laman. So mukhang malaki. Isipin mo, over the span of 20 years, talagang maaaring merong ang 6.7 billion worth of transactions. But it doesn't mean yun yung nasa account. Tapos lagi yung sinasabi, ito yung transactions na nireport ng AMLA for a certain year. Ito naman yung SALN for this particular year. Hindi talaga magbabangga yun. As I mentioned, ang report ng dun sa AMLA are transactions na in and out. Ang laman ng bangko mo is a different things. Talagang hindi magbabangga yung amount. Sir, Tapos may... nun, Yeah. Okay. Sir, may baka makalimutan ko lang. For somebody's observation, doon sa tatapos ng hearing na yan, tama ba ang behavior as far as ethics is concerned, behavior, attitude ng members ng Committee on Justice na right after na determine nila ang probable cause ng sa mga ebidensya against Vice President Sara Duterte, nagtawanan, natuwa, nagsaya, nagpalakpakan as a Committee on Justice na dapat sila lang ay trabaho ay mag-determine ng the probability of substance, form, yung doon sa mga ebidensya. Pero heto nakita natin, nag-appear, nagtawanan, nagsaya. Ano yung observation? Ano yung magiging, niyan, parang notion to the public as far as fairness and biases is concerned? Yeah. Paul, sorry, I was not there. I was not in attendance kanina doon sa committee hearing. So I was not able to observe yung kanilang demeanor. But of course, yung palakpakan, yung tawanan, hindi proper yan. Especially during a Committee on Justice hearing, lalong-lalo na impeachment of the second highest official ang pinag-uusapan dyan. But sadly, alam mo, ang impeachment kasi is more political.
rather than a legal o judicial process pagdating dyan sa House. And meron talagang mga leanings ang mga ibang miyembro, kaya siguro ganun yung mga naging reaksyon nila. Kong, si Edmar po ulit ito, kung sa plenaryo po ba, ang tamang tanong po ba para doon sa ibang mga mambabatas, alin ang gusto ninyo, 2 taon o 6 na taon? Alam mo, palagay ko na-consider na rin. Na-consider na rin yan ng mga ibang tao. Kaya, like what I said, kaya siguro yung mga iba gustong-gustong ma-impeach si Vice President dahil may takot sa kanila na baka biglang pagka naging Pangulo si Vice President maimbestagahan at talagang mag-launch ng investigation tungkol doon sa mga anomalyang nangyayari at siguro yung mga iba natatakot. Opo, huli na lang po mula sa akin na Kong, laman po ng social media yung tali ng ating mga kababayan. 2-0 na raw po, pabor sa kay Vice President Sara Duterte dito po sa mga desisyon ng Korte Suprema kontra sa Kongreso po. Ano po masasabi nyo rito? Well, yeah, ako natutuwa ako dahil the Supreme Court remains the bastion of what is just and proper, and mula doon sa mga nagiging desisyon o lumalabas na desisyon dito sa Korte Suprema, naway ito'y maging panuntunan at batayan kung paano dapat hindi lang gumawa ng batas pero kung paano dapat kumilos at kung paano i-handle yung mga impeachment process. Like what I said, yung impeachment kasi political, pero kahit na highly political ang impeachment proceeding, dapat meron rin hustisya at the same time na dapat i-consider. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Thank sir. you very much, Paul, Admar. Maraming salamat din. Maraming salamat. Ang kinatawan ng ika-4 na distrito ng lungsod ng Quezon, si Congressman